Alhamdulillah, pinupuri ko at pinapasalamatan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Ang Allah ang nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ano po? Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang nag-isang tagapaglikha. Ang tagapaglikha, siya po ang Allah. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah, ang God, ang Rab, ang ating Panginoon, hindi siya katulad o kawagi sa kanyang mga nilikha. Yun ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Napapansin mo may mga tao na hindi na umabot sa mga araw na ito. Sapagat sinabi ng Allah, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Hindi na siya umabot sa mga araw na ito. Bakit tayo naririto? Upang sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darating ang panahon, makakatikim, makakaranas tayo ng kamatayan. Pero ito ay ghaib. Inilihim ng Allah kung sino sa atin ang mauuna. Pero ito ang sigurado, lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang God, siya ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ngayon, ano ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Upang sambahin lamang ang tagapaglikha. Paano natin siya masasamba? Simple lang. Una, kailangan malaman natin. Anong sinabi ng Allah? Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Pero sa sino mang naniniwala sa Allah at gumagawa ka ng kabutihan, tayo ay maninirahan sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman. Pero sinabi ulit ng Allah, walilladina kafaru birabbihim adhabu jahannama wa bi'sal masir. Ang sino mang hindi naniniwala sa Allah, katiyakan sa kanila ay kaparusahan sa impyernong apoy. Bakit? Wala silang utang na loob sa lumikha. Pero sinabi ng Allah, innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Pero ang sino mang naniniwala sa Allah, na kahit hindi natin siya nakita at pinaniniwalaan natin ang kabilang buhay, matatanggap natin ang kapatawaran at mga biyaya. Kaya maganda ang mga araw na ito. Dumating man sa atin ang kamatayan, tayo ay makakatanggap ng biyaya at kapatawaran kapag tayo ay maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Marami tayong dapat pag-usapan, pero kailangan una ang gawin natin, ideklara natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, na paniwalaan natin ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos ng Birhen Maria, ni Jesucristo. Iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila, La ilaha illa huwa, La ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ngayon, dumating man sa atin ang kamatayan, kailangan ay bigkasin natin mula sa kaibuturan ng ating puso ang pagsaksi, pagdeklara na walang ibang Diyos maliban sa Allah, upang tayo ay maging kapanalig ng mga propeta, maging panauhin tayo sa paraiso. Alalaong baga, iligtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, ay nais ko, alalayan ko kayo. Gawin natin ang ginawa ng propeta. Sabihin natin ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Silang lahat sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ganyan ang kanang kamay? Ganyan? Hindi ko. Sabihin mo, mula sa kaibuturan ng puso. Sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ibig sabihin ng takbir, magdiwang tayo, ang Allah ay dakila. Alam niyo mga kapatid, ngayon, mula nung sinabi niyo ito, ay tayo na ay magkakapatid sa pananampalataya.
magkakapatid sa pananampalataya. Sa pananampalataya ni Isa Almasih, na anak ni Maryam, si Jesus, si Propeta Muhammad, lahat ng propeta, kapanalig natin sila sa pananampalataya. Ano ang pinakamaganda? Magiging panauhin tayo sa paraiso, sa Jannah Firdaus. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy, sapagkat hindi natin sinasamba ang mga lilikha ng Diyos katulad ng kahoy, larawan, rebulto, at hindi tayo tumatawag sa mga santo at santa, sapagkat lahat sila ay mga nilikha lamang ng Diyos ng Allah. Silang lahat ay makakatikim din ng kamatayan. Silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga sa Allah. Kaya ang dapat natin palaging pag-ukulan ng pagsamba, yung lumikha ng kalangitan at kalupaan. Sapagkat siya ang tunay na Diyos tagapaglikha, Creator. Ano po? So, assalamualaikum. Sabihin nyo, wa-alaikum musalam. Waalaikum. Yan. Wa-alaikum. Sabihin mo, wa-alaikum musalam. Waalaikum. Yan. Ibig sabihin, assalamualaikum, ang kapayapaan ng Allah ay sumaiyo. Sasabihin nyo naman, wa-alaikum musalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan ng Allah. Yan ang greetings na pangdaigdigan. Yan ang greetings. Na ang greetings na yan, iyan ay panalangin. Na assalamualaikum, ikaw ay nasa kaguluhan, magkaroon ka ng kapayapaan. Ikaw ay may karamdaman, ikaw ay gumaling. Ikaw man ay nasa paghihirap, ikaw ay magkaroon gumaan ang iyong buhay. Yan po ay greetings. Alhamdulillah. O sige, ito na po ay kumaya po tayo kasi nagbigay ng sadaka ang isang ating kapatid. Alhamdulillah. Ano ba? Oo.